Magandang araw po mga kapatid at mga nanonood at din sa mga tagapakinig. Sana po ay datnan kayo ng pag-aaral na ito na nasa mabuting kalagayan despite po sa mga kinakaharap natin ngayon ng mga problema, COVID, typhoon and everything. Sana po ay nasa pangalaga kayo ng ating Panginoon at kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, o ating paksa, ang ating tatalakayin, ay tungkol sa tanong na ang kailangan bang gumawa ng mabuti para maligtas? Ang topic pong ito, mga kapatid, ay popular na pinagdidebatehan ng iba-ibang mga relihiyon at marami pong nagtuturo ngayon in both sides. Yung iba, sinasabi na hindi kailangan at yung iba ay sinasabing kailangan. Sana po buksan nyo ang inyong isipan at mag-stay sa pag-aaral na ito at sana may kapulutan po kayong knowledge sa pag-aaral po na ating gagawin. Upang malaman po natin ang pinaka point or kung bakit tayo kailangan maligtas, ay ating pong simulan kung saan nagsimula ang kasalanan. Dahil una po sa lahat, mga kapatid, kaya po tayo ay kailangan maligtas ay dahil nga po sa kasalanan. Atin pong simulan at ang kasalanan po, mga kapatid, ay nagsimula sa Eden sa panahon po ni Adam and Eve sa kasangkatauhan. So, doon po nagsimula ang pagsuway ni Adan at ni Eva sa Diyos nang sinuway nila ang utos na huwag kainin ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At matutunghayan po natin ito sa Roma 5:12 kung paano ipinaliwanag. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Ito po sa pamamagitan po ng isang tao, ang pinapaliwanag po rito ay kung paanong si Adan sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So, nung pong nagkasala si Adan at hindi si Eva, ay pumasok po ang kasalanan, gayon din ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kumbaga, nung sinabi ng Panginoon na sa oras na kainin mo yan ay mamamatay ka, pumasok na nga po ang kamatayan. At ang tao, dahil sa pagkakasalang yon, tayo ay namamatay. Iyan po ang nasa Biblia. At sa ganito'y, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Yun nga po ang pagkapaliwanag. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, dahil po sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, naipasa po yung kamatayan sa lahat ng tao. Nasa dugo na po natin yun. Kung hinain po nila yung tree of life, bunga ng tree of life, ay nabuhay po sana sila nang hindi po sana nila naranasan ang kamatayan at gayon din tayo. Pero dahil nga po sa pagsuway nila, pumasok ang kasalanan, gayon din ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa pamamagitan nito, tayong lahat ngayon ay nakakaranas ng kamatayan. So, ano po ang nangyayari sa atin ngayon dahil nakaranas tayo ng kamatayan? Ano ang mangyayari dahil pagkatapos nito?
Sinabi rin po sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So pagkatapos po na ang tao ay mamatay, merong kasunod na events na mangyayari doon ay ang paghuhukom. Ang paghuhukom po ay parang pumunta ka sa judge at meron kang hahatulan ka. Hahatulan ka kung ano ang magiging sentensya mo. So, in the sense, after death po ng tao, pagkatapos mamatay ng tao, meron pang isang final na events na mangyayari sa kanya. So, siya po ay huhukuman o hahatulan. So, paano po ba hinahatulan ang tao? Makikita po natin ito sa Roma 2:12. Ating pong basahin at ito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. So meron po ritong two things na dapat nating maintindihan. Meron pong tao, mga nagkasala na walang kautusan. So doon din sila hahatulan dahil sa walang kautusan. At meron namang hahatulan na nagkasala sa ilalim ng kautusan, so sa kautusan din naman sila hahatulan. Yun po ang ating dapat matandaan dahil yun lamang po ang dalawang tao na nabubuhay sa mundo. Merong nasa kautusan at merong wala sa kautusan. Sino po ba itong mga nasa kautusan? Kung ating pong matutunghayan mga kapatid or ating aalalahanin, ang mga Israel po, sila po yung may mga kautusan. So, paano po natin ipapaliwanag yung sa iba merong walang kautusan, meron sa kautusan? Mula po kay Cain, bago dumating ang kautusan, yun po ay ang hahatulan sa walang kautusan. Dahil kay Adan po at kay Eva, meron po kautusan sa kanila na huwag kainin. Dito kila Cain, papatungo bago ibigay ang kautusan ay hahatulan sa walang kautusan. Yan po ang paliwanag mga kapatid. At gayon din, mula sa kautusan, nung binigay ang kautusan hanggang sa ating Panginoong Hesus, nang siya ay mabuhay na mamatay, hahatulan sila ayon sa kautusan. Dahil po meron na silang kautusan noon. Ngayon, yung mga sa kasalukuyan ay mula kay Jesus, sa ating Panginoong Hesus hanggang sa kasalukuyan, sila yung mga lumipat na sa paghatol. Ating pong itong mababasa sa Juan 5:24. At ito po mga kapatid ang sinasabi ng talatang iyon. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at gumagawa ng mabuti, hindi po, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, ito pong nasa dumirinig ng salita ng ating Panginoon at sumasampalataya sa Kanya, gayon din sa nagsugo sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na po sila papasok sa paghatol. Kumbaga yung events na yon, hindi na bibigyan sila ng parusa ng hatol. Although, papakita pa rin ang kanilang mga ginawang masama, mabuti man, masama,
papasok po sila ron, papakita po sila yon, pero po sila ay lumipat na sa paghatol. Hindi na po sila hahatulan, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, yung hatol po sa pagkatapos, yung second death na sinasabi, pagkatapos mamatay ang isang tao, hindi na po sila kanila ihahatol ang second death. Kumbaga, lumipat na sila mula sa kamatayan. Iyan po yung mga sumasampalataya sa kanya, galing din sa ating Ama. So, paano naman po ang mangyayari sa mga hentil? Ito po ay ang ating pong mga napag-aralan, mga kapatid, ay ito po ay sa mga panahon ngayon ay sa mga lipi ni Israel o yung mga Hudyo. Paano naman po yung mga hentil? Ang mga hentil po, mga kapatid, ay yung mga hindi Hudyo o hindi ipinanganak sa lipi ni Israel, gayon din yun nga po sa lipi ni Israel. So, sino po itong mga hentil? Tulad po natin mga Pilipino, tayo po ay hindi po mga taga-Israel, hindi po tayo sa lipi ni Abraham. Tayo po ay tinatawag na mga hentil. Gayon din ibang mga Chinese, mga sa Europeans, Americans. Pero po meron na po mga nalahian ngayon na yung mga lahing Israel, nalalahian po yung ibang mga ibang taga-ibang bansa. So, nagkakaroon silang pagkataon sa lipi na nagiging bilang nila sa lipi ni Israel. Kung inyo pong natatandaan, mga kapatid at mga manonood, sa ating pong topic na biyaya ba tungkol sa Efeso 2, pinag-aralan po natin doon mula sa 11 hanggang 12 ng Ephesians ang pagkakaiba po ng Israel at ng Hudyo at mga Hentil. Ang mga Hudyo or mga Israel, meron po silang kautusan na pagtutuli. Samantala lang ang mga Hentil, yan po ay walang kautusan na pagtutuli. Meron po silang pangakong Kristo, tayo po walang pangakong Kristo o hiwalay tayo kay Kristo. Sila may mga tipan, tayo po walang mga tipan. Ang mga tipan po nga ay yung pagtutuli, kautusan, kasama na sa kautusan yung Sabat, yung mga pagkain, mga pinagbawal na pagkain. Samantalang tayo walang tipan, labas tayo sa lahi ni Abraham, wala tayong kautusan, hindi po tayo nangingili ng Sabat dahil hindi nga po natin alam, kinakain po natin kahit ano na makakain, baboy man, seafood man, ano pa man. Sila po may Diyos, mga kapatid, at tayo, mga Hintil, nung una ay walang Diyos. Di natin kilala. Yan po ang pagkapaliwanag sa Efeso 2:11 hanggang 12. So, kung ito pong mga Israel, Hudyo ay merong kautusan, sa ating mga Hintil, sa buong panahon ng buhay natin, kahit mga ninuno natin, labas po tayo sa lahi ni Abraham, wala po tayong kautusan sa pagtutuli, at gayon din wala rin tayong kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses para tukli ng mga Israel. So, dito po tayo nabibilang sa mga Hintil na walang kautusan. So, base po doon sa Roma 2:12 na ating pinag-aralan, tayong mga kapatid ay mga Hintil, ay hahatulan mula kay Cain hanggang sa kasalukuyan, hahatulan tayo or mapapahamak tayo na walang kautusan. Yan po ang maliwanag, mga kapatid. Admitted o not admitted, yan po ang katotohanan. Wala po tayong kautusan, kaya wala rin po tayong paraan upang tayo'y maghandog para sa kasalanan. Tayo po ay mapapahamak o hahatulan din naman sa walang kautusan. Pero po, mga kapatid, yung mga tao
mga hentil na sa ngayon ay sumampalataya sa Diyos at hindi sa ating Panginoong Hesus hanggang sa kasalukuyan, kaparehas po ng mga lipi ni Israel, tayo rin po mga kapatid, ay lumipat na sa paghatol. Maaaring ipapakita sa iyo mga ginawa mong mga kasalanan mula nung ikaw ay bata, makikita mong hindi ka karapat-dapat. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi dahil sa ginawa mong mabuti, ikaw ay lumipat sa paghatol. Or ikaw ay iniligtas. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na dumirinig ng aking salita, at sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi pa papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So mga kapatid, yan po ang senaryo kung paano tayo hatulan at kung paano tayo lumipat sa paghatol. So paano po tayo iniligtas ng Diyos? Ating puntunghayan mga kapatid sa Roma 5, simulan po natin sa 12. Gaya po ng ating sa unang slides po natin, kung saan sinabi natin at kung saan si Adan ang pasimuno o siya ang nagsimula ng mga kasalanan, ng pagpasok ng kasalanan, atin po muling tunghayan kaya't kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, kung anumang standard po ang inyong babasihan, maaaring kautusan man o hindi, kung titingnan niyo po ang inyong sarili, kayo po ba ay nagkasala o lumabag sa standard na iyong babasihan? Kung sinasabi mo po ang tao ay masamang magsinungaling, although nasa kautusan yun, ikaw ba ay hindi nagsisinungaling? Kung sa kautusan ay may pagpatay, ikaw ba ay pumatay? Or kung sa kautusan ay may magnakaw, ikaw ba ay nagnakaw na kahit maliit na bagay? So kung tutunghayan nga po natin, set aside the law, the Ten Commandments law, by any means po ng inyong standard na babasihan, ikaw po ay lumabag na sa standard na yon. At kung magbabasihan nga po ang standard ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. So, ano pong mabuting kailangan natin gawin para mabayaran yung kasalanan na yon? Pag gumawa ka ba ng mabuti, mababayaran mo ba ang maliit mong pagsisinungaling? Mababayaran mo ba ang pag-umit mo ng candy? Mababayaran mo ba ang pagkapuot mo or nagalit ka sa isang tao? Paano mo mababayaran ang kasalanan mo? So, paano ka hindi hahatulan? So, yun nga po ating nabasa mga kapatid. Sumampalataya ka, nakikinig na kanyang salita at sumampalataya sa kanya nagsugo sa akin, ay lumipat na. At kung itutuloy po natin itong verse na ito mga kapatid, maintindihan po natin maigi. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Tuloy po natin sa 13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Piniliwanag po rito, yung kasalanan po nandyan na ever since. Pero, bago dumating ang kautusan, hindi po ibinibilang itong kasalanan mo.
hindi binibilang sa yung kasalanan. So sa ating mga Hintil, hindi natin ibinibilang yung kasalanan na ayon sa kautusan. Tayo ay hahatulan ng walang kautusan. Pero hindi ibig sabihin wala kang kasalanan. Nandiyan na po ang kasalanan hanggang sa dumating ang kautusan sa mga Israel. Sa ating mga hindi salipin ni Israel, nandiyan na ang kasalanan pa. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Tuloy po natin sa 14, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ang tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyong darating, dadapat gayon din ang kaloob na walang bayad. So kung lahat nga po nagkasala, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Hindi po tulad ito ng obedient ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, remember po sa kasalanan ni Adan, pumasok po ang kasalanan sa pamamagitan gayon din ng kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, lahat po ay namamatay. So sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana ng sa marami ang biyaya ng Diyos. Biyaya po ng Diyos, hindi po dahil gumawa ka ng mabuti. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Tuloy po natin. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. So yung kahatulan po ay sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad. May bayad po ba? Kailangan po ba ninyong gumawa ng mabuti or bayaran? Kailangan nyo po bang sundin ang kautusan? Maliwanag po mga kapatid. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ika-aaring ganap. So wala pong bayad ang kaloob nito. Libre. Hindi po kailangan patunayan. Hindi po kailangan ikay mabuti muna para ikaw iligtas. Dahil po nung tayo makasalanan pa, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Pinagkaloob niya. At namatay nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin sa 17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, ito po si Adan, ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, magitan po ni Adan, lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya. Tatanggapin nyo lamang po itong biyayang kaloob. At kaloob ng katuwiran. Kaloob po katuwiran sa pamagitan ng isa, pamagitan po ni Jesus Christ. Sa makatuwid bagay si Jesucristo. Sana po naiintindihan nyo na ang ating sitwasyon bago noon at ngayon dumating ang ating Panginoong Hesus. Binigyan po, pinagkaloob po sa atin itong biyaya na ito na walang bayad. At kung sa pagsuway ng isa, lahat ay namatay, naghari ang kamatayan dahil sa kasalanan na yun, tayo naman na nagtanggap sa kasaganaan ng biyaya na ito, sa kaloob ng katuwiran, kaloob po ng katuwiran, sa pamagitan ng isa, na matuwid by si Jesucristo. Kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol,
sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. So, lahat po hahatulan. Gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran. Sino pong gumawa? Tayo po ba? Tayo po ba ang gumawa ng katuwiran? Hindi po, ang ating Panginoong Hesus po. Sa pamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad. Kaloob po na walang bayad. Pinagdidinan po, kaloob na walang bayad. Ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Yan po mga kapatid. Sana po ay nare-refresh kayo ng pangakong ito. Ituloy po natin sa 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, yun nga po si Adan, ang marami ay naging mga makasalanan. Oh, truly. Gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, sino po ang tumalima? Kung sa pagsuway po ni Adam, lahat po tayo maraming nagkasala, naging makasalanan tayo lahat. Sa pamamagitan po naman ng pagtalima ng isa, yung pagtalima, pagsunod, yan po ang, kung si Adan po ay nag-disobey, ang Panginoon po ay nag-obey even unto death. Ganyan din naman sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. So, kahit po sa paningin, kahit ano pa pong karaming kasalanan ang inyong ginawa, kahit sabihin na natin ikaw ang napakasamang tao sa buong mundo, dahil po sa pagtalima ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay magiging matuwid sa paningin ng ating Diyos. Siya po ang titingnan ng ating Diyos sa araw ng paghatol. Kung ikaw ay nagsampalataya, dinig mo ang kanyang salita, nagsampalataya ka sa kanya. Hindi po dahil sa gumawa ka ng mabuti. Ito'y kaloob na walang bayad at sa pagsunod ng isa. Siya po ang sumunod sa mga bagay na hindi natin nasusunod. Siya po ang tumalima at siya ang matuwid. At dahil sa kanyang katuwiran, tatakpan ang ating katampalasanan. Pasensya na po at nabubulol ako. So, ating mga kasalanan, tatakpan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Saan pa po natin mababasa, mga kapatid, kung ang kaloob na ito? Basahin po natin sa Titus. Kapitulo 3, umpisahan po natin sa talatang 3. Ito po ang mga sinasabi, mga kapatid, bilang suporta lamang sa ating nabasa, na itong pagliligtas ng ating Panginoon ay biyaya na kaloob, walang bayad, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Umpisahan po natin, mga kapatid, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon, ito po yung mga sinasabi ng mga Kristyano, ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sariling masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at panaghilian, mga napupuot, at tayo'y nagkakapuutan. Napakasama po talaga. Sabay, wala nang sinabing mabuti rito si Pablo sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, suwail, na daya,
nagsisipaglingkod sa saring masamang pita. Napakasamang tao. Napakasamang mga tao. Walang mabuti na nabanggit. Wala pong ginawang mabuti itong binanggit ni Pablo na ito. Tuloy po natin sa 3, mga kapatid. Ay, sa 4. Ngunit, ito po nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Yan po, nang mahayag na po nang mahayag na. Ang kagandahang loob ng Diyos, hindi po dahil sa kagandahang loob mo, dahil sa kabutihan mo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili. Yan po, pinagdiinan pa. Kumbaga, pinako pa, binaon. Hala ka ng lusot dyan. Lulusot ka pa ba? Paano ka mga katuwiran yan? Na hindi dahil sa magawa sa katuwiran na ginawa nating sarili. Katuwiran na sinabi dyan. Hindi dahil sa mga ginawa mong mabuti, matuwid. Ewan ko lang mga kapatid, yung mga tumututol sa kagandahang loob ito ng Diyos at kinakailangan pa nila na gumawa ng mabuti para maligtas. Parang hindi sila naniniwala sa pagliligtas at kaloob ng ating Panginoon Diyos. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Nakakasama ng loob dahil winawalang halaga nila ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. I'm sorry, but nakakalungkot isipin. Tuloy po natin, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Malinaw na malinaw, bakit palalabuin? Hindi dahil sa ginawa mong mabuti, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang niligtas tayo. Sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago na sa Espiritu Santo. Ipinanganak pong muli ang sa kanya'y sumampalataya. Meron po tayong isang ipinanganak sa atin, na nasa atin. Ipinanganak po tayong muli. Hindi po ibig sabihin yung katawan mo ay hindi na magkakasala. Binigyan ka ng isang kapanganakan. You are a new man. Pero nagtatalo pa rin po yung fleshly na katawan natin at yung bago nating kapanganakan. Kumbaga yung dating tao nandyan pa rin. Pero binigyan tayo ng kapanganakan. Paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Tuloy po natin sa 6. Na kanyang ibinuhos na sagana sa atin. Ibinuhos po yan. Sa pamamagitan po ninyo o nung mga gumagawang mabuti? Hindi po. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sana nga po mga kapatid ay tumimo sa isipan nyo, sa puso nyo, na siya si Panginoong Jesucristo lamang po ang nagbigay ng buhay niya para sa ating kaliligtas. Hindi po sa gawa niyong matuwid. At ituloy po natin sa 7 mga kapatid. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging takapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nakalain mo yan? Niligtas ka na. Ginawa ka pang anak. Ngayon, gagawin ka pang tagapagmana. Ayaw mo pa? Gusto mo pang gumawa ng mabuti? Para maligtas ka? Hindi ko po sinasabi mga kapatid na hindi tayo gagawa ng mabuti. Ang pinag-uusapan po natin ay kung paano tayo iniligtas at kung kailangan bang maligtas
gumawa ng mabuti para maligtas. Maliwanag po mga kapatid ang sinasabi dito, wala pong bayad ang pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi po sa mga ginawa natin ng katuwiran, kundi dahil sa kanyang kaawaan, sa kanyang kagandahang loob. At sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayong mga sa pagsuway ay nagiging matuwid. Ano po ang sinabi naman ni Pablo sa mga Epeso? Ito po yung sinasabi sa Epeso 2, ito po ang popular na verse sa mga Pentecostals at sa mga iba pong mga Kristiyano. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Sa talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan po ba ng paggawa ng mabuti? Maliwanag po mga kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sinabi po sa sulat kay Titus, sinabi rin po rito sa sulat sa Ephesian. Mga kapatid, kaloob ito, libre, walang bayad, sinabi din sa Romans, hindi sa pamamagitan ng gawa ninyong matuwid. Ituloy pa po natin sa 9. Ano po sinabi niya? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yan po ang very purpose. Iniligtas po tayo ng ating Panginoong Diyos. Binigay sa atin ito ng walang bayad. Ito'y kaloob. Ano po yung kaloob? Wala nga pong bayad, kaya nga po kaloob. Hindi sa sa sulat sa Titus, hindi sa mga ginawa natin sa katuwiran. At sinabi rin po rito, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag mapuri. Ipipilit mo pa rin ba na kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas? Balikan po natin mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo'y ililigtas, nangaligtas. Sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi po sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ipinagdidiinan, ipinapako, ipasok mo sa iyong kakote. Ipasok mo sa iyong puso. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mo maipagmamalaki na dahil gumawa ka ng mabuti, ikaw ay niligtas ng Diyos. Isa lamang po ang gumawa niyan na sumunod sa ating Panginoon, sa Diyos, Ama, ang ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan niya, tayong mga manunuway ay ginawa niyang matuwid sa paningin ng ating Diyos. Kaya tayo po'y lumipas na sa paghatol. Yan po mga kapatid, ang kaligtasang kaloob. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaligtasan po ang pinag-uusapan naman natin. Dahil sa kaloob na ito na walang bayan ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Kaya huwag mong sasabihin na kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Hindi po tama. Hindi po ito ayon sa kaloob ng Diyos. Pag ikaw po ay gumawa, ay hindi na po kaloob ng Diyos yan. Hindi na po walang bayad yan. Ay kung may bayad may bayad. Ito po maliwanag mga kapatid, wala pong bayad.
Hindi sa pamamagitan ng gawa mo matuwid, sabi sa Titus. At dito naman sa Ephesians, hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sana po, yung mga Kristiyano na naaakit sa mga ganitong mga doktrina ng mga kinakailangan nilang gumawa ng mabuti para maligtas, mag-isip-isip po kayo. Minamaliit niyo po ang pagliligtas ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Minamaliit niyo po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Siya lamang po ang may karapatan na tayo iligtas, hindi po sa ating sarili. So, sino-sino po itong mga tagapagmana nung nabasa natin sa Titus? Basahin po natin sa sa 1:12 hanggang 13. At ito po ang sinasabi, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Yun na po, ang gumagawa ng mabuti, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ito po, ay ang mga gumagawa ng mabuti. Hindi rin po. Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Yan po ang matuwid, maliwanag mga kapatid. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Yan nga po. Pinanganak po. Yan nga po yung pinanganak na uli. Hindi pinanganak na hindi sa dugo. Ni sa kalooban ng laman. Ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, ito pong mga nagsisimpalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagsitanggap sa Kanya. Ito po yung may mga karapatang maging anak ng Diyos. May naalala po akong naitanong ko sa isang kakilala na tinanong ko, kailan ka magiging anak ng Diyos? Yun po yung naniniwala na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Kailan ikaw naging anak ng Diyos? Nung ikaw ba'y sumampalataya o nung ikaw ay gumawa ng mabuti? Hindi pa tapos ang paggawa mo ng mabuti, so hindi ka pa anak ng Diyos ngayon. So, maliwanag po mga kapatid, ipinanganak po tayo nung tayo nagsitanggap sa kanyang pangalan. Hindi kalooban hindi pinanganak ng sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, ang mga inilagtas ba o yung mga anak ay hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Iba po itong sa tanong natin, Ang una po, ang ating pong paksa ay kung ang mga kailangan bang gumawa ng mabuti para maligtas. Ito pong second na tanong na to ay kung dahil napatunayan po natin na hindi kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Ngayong iniligtas ka na, hindi ka ba gagawa ng mabuti? Basahin po natin yung ating pong Ephesians 2:10. Ito po ang sinasabi, pagkatapos po nung sinabing tayo iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Ito na po yun. Niligtas na po tayo ngayon. Nung niligtas na tayo, pinanganak na tayo, new creation na tayo, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ginawa na po, nanilalang kay Kristo, pinanganak na Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, nung niligtas ka na, ipinanganak ka na, bagong nilalang ka na kay Kristo Jesus,
naghanda po ang Diyos na dapat nating lakaran. Dahil anak ka na ng Diyos, ay ito na ang iyong ipalalakad sa atin ng Diyos. Hindi po para maligtas. Yan po ay dahil iniligtas ka na. Iba po yung tanong na dito po na lilito yung iba eh. Kaya tinatay nila ito sa kaligtasan eh. Ito po, niligtas ka na, nilalang ka na. Ginawa ka ganda ng ating Panginoong Diyos. Naghanda siya ng lalakaran natin